Nako, magkakagulo pa yata dito sa Senado. Nagkaroon ng matinding tensyon dito sa pagitan ni John Vic at ni Cayetano, no? Dahil talagang tinuluyan pa daw yata talaga ang usapan na wag daw talagang arestuhin itong si Jinggoy sa loob ng Senado kasi nga susuko naman, 'di ba? Alam naman natin susuko si Jinggoy at nag-privilege speech pa to na hindi niya papahirapan ng otoridad at kalagay paglalaban niya sarili niya. Kaso dito sa Senado, mukhang binasahan pa daw ng Miranda rights, no? At ito yung pinalagyan ni Cayetano ngayon dito, no? At hindi lang yan, no? At inilabas din. At hindi nila, chore lang, pero mukhang may record, may voice record ng pag-aalok. Ito yung sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na mga nakarinig na may pag-aalok na pananakot kay Jinggoy Estrada kapalit ng plunder o lumipat sa minority para maging majority ulit sila one bull, no? Ito yung sinasabi, no? Kaya nga tingnan mo si Cathy Binag, no? Sabi niya, paano if may voice record evidence si Sen Jinggoy nang siya ay tinatakot? Alam nyo, marami nagpo-post nito, hindi lang mga si Cathy Binag. Si Cathy Binag, marami impormasyon to, no? Malamang meron tong voice record at dito malalaman. Hindi pwede ilabas to, malamang sa Blue Ribbon ilabas to at doon magkakaalamanan, no? Sige lang, okay lang. Ginaganito si Jinggoy. May nagsasabi, nakaraang taon pa daw ang kaso ni Jinggoy, natapat lang daw ngayon. Talaga lang ha. Ayon po sa post ng video ni Jinggoy sa kanyang social media page, no? Sinabi doon mismo ni Pinky at sa privilege speech naman ni Jinggoy ngayon, sinabi niya rin na anong kinalaman ni Jinggoy sa kasong ito? Anong kinalaman niya? Bakit? Easy target kasi sabi niya. Easy target siya, 'di ba? Dati na siyang tinarget. Palagay natin yung mga dating kaso ni Jinggoy, talagang totoo 'yon. Palagay natin. Pero ngayon, naniniwala kayo, totoo yung kaso ni Jinggoy? Parang hindi ko siya sabi walang kaso si Jinggoy. Pero nakakapagtaka. Nakakapagtaka dahil si Pinky mismo nagsabi, yung panahon na yun, walang matibay na ebidensya, pati mga iba eh. Pag napanood niyo yung video, hindi pwede kasi play dito yung video ni Jinggoy eh. May mga sounds eh. Dapat tinanggal yung sounds para mas malaman ng taong bayan. No? Yun nga, ang sabi sa video ni Jinggoy, doon, binalikan yung mga nakaraang Blue Ribbon Committee pa si Senator Dante Marcoleta at napatunayan yung mga panahon na yon na kung saan si Jinggoy ay wala naman talagang kinalaman at talaga sinisiksik lang dito si Jinggoy. Bakit kaya? Ha? Di totoo yung siya sabi ni Senator Marcoleta, alin yon? Na inaalok si Jinggoy na lumipat sa kabila kapalit ng kalayaan niya. Pero hindi lumipat, ito nangyari sa kanya. Ngayon, inaasikaso ni Escudero at minamadali na yun kay Marcoleta. Mukhang uubusin sila bago mag-June 4. Di ba? Pero di bale. Alam na mga yan dyan kung sino-sino yan. Ano ibig ko sabihin? Baka may nakarating na sa kanilang balita. Pero tahimik lang muna ako. Sip. Pero bibigyan ko sa inyo ng idea. June 12. Ayoko muna. Mukhang mapapalitan na to. Mukhang mapapalitan lang. Okay lang, joke lang yun. Wala. Kalimutan nyo. Okay. Ito talagang dito hanggang sa huli sinamahan ni Senator Dante Marcoleta at ni Cayetano si Jinggoy. Kitang-kita nyo na ganun pa si no? Pero painggan muna natin to kay painggan muna natin itong pagtatalo ni Cayetano at ni John Vic. Talagang marami sasabi itong administrasyon na itong kapal doon ng mga muka. Walang hiya daw. Pati sa loob ng Senado, talaga inaano na. Talagang grabe na ho. Talagang desperado na wag malaman. No? Pati, siguro baka sa June 4, hearing, hindi na paabutin to sila Marcoleta. Gusto talaga hulihin sila isa-isa. No? Pero hindi. Matutuloy talaga. Matutuloy ang blood control issue. Walang makakapigil dito. No? Okay. Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa labas. Hindi meron ng sinabi. We will walk. You cannot. Even during Cory's time, hindi ginawa. Sa labas mo! Even during Cory's time, sa Longga did not allow. We're going to walk out and arrest him right outside the gate. In the Cory time, wala daw hindi ginawa to. Ibig sabihin talaga nagagalit kahit pumayag na si Jinggoy. Hindi ibig sabihin ni Cayetano dito, wag hulihin si Jinggoy. Dito, sumusuko na si Jinggoy, sinusuko na si Jinggoy. Si Jinggoy pumayag na aresto pero sa labas ng Senado, wag dito. Hindi, parang gusto pa yata dito sa loob eh.
Bakit ano ibig nyo sabihin? Binibreak nyo yung gusto nyo talaga sa loob, patunayan sa, kahit nasa loob ng Senado, i-arrestoy namin kayo. Gusto nyo patunayan ganun talaga sa sambayan ng Pilipino? Ngayon, eto si Cayetano, pinuprotektahan niya ang Senado, bagay na hindi ginagawa ng minority ngayon. Di ba? Bagay na sinasabi ng minority, bastos daw itong mga sila Cayetano, pero ito ang nagpoprotekta ngayon sa Senado, sa integridad ng Senado, itong mga to. Sino bastos? Tanungin mo sila, Pinky, sila Wambul. Sino bastos? Yung gustong mang-aresto dyan sa Senado, alam natin ang Senado ay kagalang-galang, o yung minority nanonood lang na ngayon sila. Kasi katuwiran nila, minority na naman kami. Nanonood lang kami. Di ba? Ba't di sila pumalag? Pinky, dati kang CMP, PMP chief. Ba't di ka pumalag ngayon? Na inaaresto ang isang kulig nyo. Kakulig nyo. Ba't di ka pumalag? Na nasa institusyon niya ng Senado. Akala ko ba magalang ka sa Senado? Di ba? May parliamentary courtesy ka pa. Dahil mong parliamentary sa buhay. Ba't di ka pumalag ngayon? Ito, hinuhuli ngayon, oh. May usapan na nga, di ba, wag sa Senado. Kaya nga sumuko na yung tao, eh. Nagbibilis-bilis pa, eh. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, William is right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out, but let's walk. Let's walk. You're arresting here. Sir! Wala lakas ang bunganga mo. Ba, napipikong ka? Napipikong ka sa bagay na ginagawa mo, John Vic? Na mali? Kaya nakikiusap naman yung tao sa'yo, wag sa labas ha. Sa labas na lang kayo, lumakad na kayo ha. Lumarga na kayo, sa labas kayo mag-ano ha. The last person not for me. Not that's not for me. That's for the Senate, sir. That's for the Senate. Hindi for the Senate talaga yan. For the country. Sir, kumain ka na. Mga bastos talaga to sa mga to, pati mga Pilipino. Binastos na nga tayo sa paghuli kay Tatay Digong, pati kay Bato eh. Ng mga Pilipino, ganito, pati Balma sa Senate, babastusin nyo sa mga Pilipino. Grabe na. Kumain ka na. Right outside the door. Right outside the door. If the warrant of arrest Ito, painggan nyo po si Jinggoy Estrada, nagsalita po siya. No, ito po dito po niya sinabi talaga na kahit maski naman si Pinky, alam ni Pinky wala siyang kasalanan eh. Taka nag-hearing eh, nag-hearing. Alam niya ng mga yan, alam nila. should Isiniksik lang yung kaso sa kanya parang kay Senator Marcoleta. Parang kay Marcoleta, parang naging plunder yung private citizen na nag-donate. Yeah? Sinisiksik nila para si Marcoleta mawala. Ma-pressure, mawala, o ano man mangyari, atakihin, o ano man mangyari, double meaning, o mahuli, hindi matuloy Blue Ribbon Committee. Di ba? Yan ang gusto nila. against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pa siya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate Ano, nagseta na nga siya dito, tapos uhuli niyo pa si Jingo sa loob. Respeto naman sa pagkakaano sa Senado. Di ba? Sasabihin niya magulo Senado. Si Cayetano ay ayaw magulo. Ginugulo nyo. Di ba? Sino ba kayo? Tahimik yung minority. Hindi nga kayo nang gugulo, pero tahimik kayo. May mga nanggugulo sa bakuran nyo, hindi nyo sinasaway. So ano ibig sabihin nyo? Sino ngayon magulo? Di ba?
ang isang tao na magulo ang bakuran niya, sinasaway niya, "Hoy, huwag kayo maingay. Hoy, doon kayo sa kabila. Huwag kayo maingay dito." Sinasaway niya. Eh hindi. Andiyan dyan kayo sa minority. Asan yung minority? Doon nag-aabang sa sesyon. 'Di ba? Nagpapa-public nagpapa-public papogi na naman. Custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga. Wala silang pakialam. Biruin mo, nakakaso si Jinggoy, wala silang pakialam. Minority, bakit galit kayo? Napalitan kayo? Kakulig nyo to Senador to Si Bato, okay, granted, galit kayo. Kasi nasangkot sa ganyan. Pero ito, hindi nyo diadamayan to sa senador. Hindi nyo, wala naman nagpakita sa inyo, puro majority lang. Hindi nyo naman pinakitaan ng itong taong ito na, teka, Jinggoy, Jinggoy, ka na, dito kami. Ilaban mo yan. Walang gumanong sa inyo. Talaga, na minority, bukod kayo. Majority lang sumuport sa kanya. Kita nyo si Marcoleta, nakaganon pa, Nakaano pa si Marcoleta sa kanya, nakaganon sa balikat nakasama pa. Talagang, sinuporta sila ni Amy. Ni Aling Cayetano, nila Villar. Si Jinggoy, bakit? Hindi bilang kakampi, bilang isang senador ng Pilipinas. Kayo, nasan kayo? Bakit di kayo sumuporta? Bakit? Baka makita kayo ng amo nyo na sinusuportahan nyo to? Baka papagbintahan pa kayo sumusuporta dito? At baka kayo masusunod na pag-initan? Takot kayo, ibig sabihin. Laban Di ba? sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Kalokohan talaga lahat ng yan para sa akin. Kalokohan talaga. Kay Marcoleta na lang kalokohan Di ba? Sabi ng isang palengkera Malacanang, nakaraang taon pa na may kaso yan. Ang daling sabihin nun, nakaraang taon pa may kaso yan. Di ba? Pero ngayon, minadali. Wala nang sabi niya. Kaya mismo si Pinky, testigo Malabo yung kaso niya Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion. Tingnan mo, wala nga insertion kahit anong papel napapakita Basta makasulan nila. Target yan. Basta ligtas si ganyan. Ligtas si Insan. 2025 National Budget. Ang mahalagang impormasyon na ito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block. Ayan sinabi ni Auntie Claire, wala daw nag-aalok sa kanya kasi nakaraang taon pa daw nag-aano sa kanya, kakaso. Anong kinalaman nun? Sige, nakaraang taon pa si Jinggoy kinasuhan. Anong kinalaman nun sa na hindi totoo yung pag-aalok sa kanya na lumipat sa kabilang minority? Anong koneksyon nun? Sige nga. Anong koneksyon nun? Pwede mo may ugnay. Pero anong koneksyon nun? Anytime pwede siyang alokin. Hintayin nyo, may voice record yan, malamang yan. Lalabas si Seton Marcoleta sa BRC. Nagtitimpi lang si Seton Marcoleta. Sabihin ko sa inyo, re-rest back yan. Hindi para kay Jinggoy. Dahil sa ginawa kay Jinggoy. Iba kasi yung re-rest back si Marcoleta para kay Jinggoy. Hindi yon, mali yon. Re-rest back si Seton Marcoleta sa ginawa kay Jinggoy. Ibig sabihin, kasama si Jinggoy doon, kasama taong bayan doon sa mga naaapi ngayon. Hintayin nyo, rest back ni Seton Marcoleta sa BRC. Rest back na hindi naman pisikalan rest back ng katwiran. Rest back ng katotohanan. Kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block.
I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Yun, tama yun. Pero sabi kasi ni Kati Binag, di ba? Ito nga sabi ni Kati Binag. Oh. At hindi na si Kati Binag, napakarami pang opisyal na sasabi. Pero if my voice record evidence is Jinggoy, nang siya ay tinatakot. Yeah? Malamang meron yan. Malamang meron yan. No? I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. Biruin mo. Nanindigan siya sa majority talaga. Di ba? Hindi siya tatakot. Bakit? Andyan si Senator Marcoleta eh. Dati tatakot sila eh. Nung dumating si Senator Marcoleta, isang malaking pader ang hindi nyo kayang tibagin. Kahit jackhammer pa gamit nyo. Maniwala kayo sa akin. Hindi nyo kayang tibagin si Senator Rodante Marcoleta. This institution Baka nalalaginip kayo ng gising. never Kung pag-uusapan lang, kasamaan, hindi nyo kayang tibagin si Senator Marcoleta. Sabihin ko sa inyo. Pinaparatangan nyo na pa-plunder, si Pinky, may insertion daw si Marcoleta. Talagang gusto nyo takitin si Senator Marcoleta eh. become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. Bakit malakas sumuko si Jinggoy? Bakit? Marami pa, di ba, marami akong sikreto sa inyo. Ayoko sabihin pa. Ayoko kasi mapag-iinitan eh. Wag. Pero may plano. May pain. May ano. Ayoko. Sa susunod na. Abangan nyo na lang. I will not be broken by accusations. Hindi illegal ah. Hindi illegal ah. Hindi nagawa sila Jinggoy ng illegal, pati sila Marcoleta. Baka sabihin nyo katwiran. Labanan ito ng katwiran. At ang katwiran at nadaan nyo, laging lumulutang. At yan ang nangingibabaw sa lahat. Tandaan nyo yan. Nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay na? No more question, guys. Pakinggan natin to si John Vic sa kanyang payag. Okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayon po sa warrant of arrest issued ng 5th Division. Ang bilis, no? Grabe, no? Ang bilis, no? Ang bilis mag-warrant of arrest. Mantalang ni patawag sa mga pinangalanan, wala. Wag na warrant of arrest eh. Wag na sa mga pinangalanan eh. Doon na lang ipatawag mo sila, hayo pa rin. Antindi, no? Dito ang bilis ng kaso. Super bilis. Sasabihin nila, walang justice system ang Pilipinas, kailangan hulihin, mabagal ang justice system sa Pilipinas, kailangan dalhin si Digong sa dahig. Yun ang katwiran nila eh. Eh kung mabagal pala, ba't ang bilis ngayon? Ha? So para saan? Conflict na naman. Para saan dadalhin si Bato sa dahig? Kung gumagana pala ang justice system sa Pilipinas, eh mas maganda palang litigation dito si dahig, si Bato sa si Duterte dito, hindi sa dahig. Di ba? Mas maganda. Bakit? Eh, gumagana pala justice sa Pilipinas eh. Justice system sa Pilipinas eh. Gumagana pala eh. Bakit? Anong meron? Ngay, nako. Di ba? Hindi balance. Ano ba naman kayo, mga ibang vlogger kayo? Naniniwala kayo? Mag-isip-isip naman kayo. Pinamumunuan lang kayo ng galit sa mga Duterte. Kaya hindi kayo makapag-isip ng tama. Yung puso nyo, unahin nyo. Ito ba galit lang to, dala ng galit namin kaya hindi kami naniniwala dito? Ito ba tama pa ba itong pinapanigan namin? Tama pa ba to? Pabor kayo kasi galit kayo sa Duterte. Pero aber, sabi natin hindi kayo galit sa Duterte. Tama ba yung ginagawa nila? Sige nga. Lagay po dito ay
People of the Philippines versus Senator Jose Jinggoy Estrada et al. Accused by virtue of a warrant of arrest, case number E-SB26-CRM-006 for plunder under RA 7080. The following are enjoined to arrest: Chief of Police, San Juan City, Provincial Director, Regional Director, NBI, the Director, NBI, NCRPO, and Chief PNP, and the CIDG. You are hereby commanded to arrest Jose Jinggoy Pimentel Estrada, Manuel Mandigas Bonoan, Denril Cesar Sages Cortuna, Manny Bumagat Blusan, Arthur Lobres Gonzalez, who stand charged above stated crime and bring them therefore to the Sabi, yan ang mga mastermind. Si Jinggoy, 500 million insertion yata yan. Kulang-kulang. Ibig sabihin mo sa trillion na wala, 500 na kay Jinggoy lahat? Nasa pinangalan lahat? Ang lupit, no? court to be dealt with the law and the rule of court. Direct, no bail. Quezon City, Philippines, 1st day of June, 26, signed. Ligtas ang mastermind. Di ba? Ligtas ang mastermind. Honorable Pero di bale, hintayin nyo January 4. Zaldi V. Lilitaw ang mastermind. Lilitaw ang mastermind niya. Palilitawin ni Seto Marcoleta ang mastermind. Hindi pwedeng hindi. Oo. Malaman talaga. May mga kakanta, may mga magiging senior. Abangan nyo. Chairperson, Associate Justice. At approximately 3:30 p.m., I arrived at the Senate to implement the warrant of arrest. Wala nang pong maganap na nangyari. Sumama po si Jinggoy. Binasaan po siya ng Miranda rights niya. Binasaan nyo sa loob ng Senate. Tama ba yun? Yung nakita ko sa balita eh. Kasama ang kanyang abogado. Naiintindihan niya. Tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papaya pa siyang sumama dito sa CIDG, processed and arrested. Currently, 4 of the 5 Alam mo, huhuli ng heinous crime eh, no? Pero yung mastermind, wala. Ayaw yung topic. Talagang pilit nilang pitatakpan. Gagawa sila ng paraan. Si Pio Marcoleta, kakasuhan. Individual na donasyon ng private citizen, kakasuhan. Absuelto sa SOSE, sa kay George Garcia, kakasuhan pa rin. Pipilitin. Di ba? Wala kaming pakialam kahit mahalata ng sambayan ng Pilipino na kakasuhan namin to. Basta kami ligtas. Ganun ba ang senaryo? Tanong ko lang. 2 are already in the Sandigan Bayan. 2 are on their way to the Sandigan Bayan on the 5th Division. Secretary Bonoan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Meanwhile, full security po siya, hindi po siya makakalabas at restricted access papunta sa kanya. Senator Jinggoy cooperated fully together with the other accused. They were found to be in good health and are now on their way to face the courts. Questions? Sir, nakunan kayo ni Sen. SP Alan Cayetano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Was he requesting for you not to arrest him? No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Okay, So next. ano ibig sabihin? Wala na So, na yes. you honor yung ganong separation. We will inform them, we will give them the courtesy, but if there's an arrest to be made, we will make the arrest. So just for clarification, ang tamang term is Bato escape. Wala nang warrant eh. Ikaw nagsabi, pumunta ka doon ng gulo eh. Hindi naman uhuli mo si Bato. Kasi dapat dinala mong warrant. So sasabihin mo ngayon, escape, dapat alam mo may warrant kayong time na yon. Wala namang warrant yung time na yun ah. Di ba?
Went there to arrest him, you served the warrant, or so it means he was arrested, or did he surrender? We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights, and from there he was brought here to Krami to be processed. How about the 4 others? Did they personally surrender? Secretary Bunoan went here, the one from DPWH, I forgot his name. Secretary Bonoan, magsalita ka na rin. Huwag kayong matakot. Isa-isa na kayo kulong. Martin, magsalita ka na rin. 'Di ba? Lahat kayo nasa kulungan na, hindi kayo sasalita. Magsalita na kayo, ganun din naman 'yan eh. Pag nagsalita pa kayo, mapapalaya pa kayo. Bakit? Lalabas ng totoo eh. Maliban na lang kung kasabot kayo. Maliban na lang kung kasabot si Jinggoy. Wala tayong magagawa dyan, ha? Pero, hanggat ngayon, napapatunayan namin, nakikita namin, na talagang meron. Biruin mo, Marcoleta, kakasuhan mo. Bakit? Bakit sa Blue Ribbon hearing? He was here, sir, voluntary surrendered. All 4? The 2 others voluntarily surrendered to the Sandigan Bayan. Okay. Sir, natataas pa ba si Senator Jinggoy? At Umalis na siya as of 5 minutes ago, papunta na sila sa Sandigan. ano specifically ang ginawa sa kanya sa booking procedure? Can you just walk us There is through? he started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo. Nung natapos yung tatlo, dinicide na si Secretary Brunon was not fit to go to the Sandigan, kaya diniretso ko na siya sa hospital. Senator Jinggoy Estrada requested prior to this for a knee replacement surgery. No, Ano pinag-usapan ninyo? it was a concern of his. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko wala. Bonoan, magsalita ka na. Bakit di ka magsasalita? Kasi may alam ka rin. Bonoan? Ganun lang yun eh. Ba't di ka kakanta kasi may alam ka rin? Hindi, kato lang yan. Kumanta ka na. Kasi kung hindi ka kumanta sa hindi, mabubulok kayo sa kulungan. Kung ako, kakanta na ako. Bakit? Kahit pa paano, may nadamay akong isa pang nagtatagong mastermind. Kumanta ka na, Bonoan. Kung kapangyarihan dyan, ng Sandigan Bayan lang ang pwede magsabi kung pwede siya mag-opera o hindi. Sir, si Senate President, bakit sumama ka dito? I think to show solidarity with Jinggoy, he said that sasamahan kita pre, and that's his exact word, sasamahan kita. Wala naman siyang other request, sir, maliban doon sa nakapagod. Wala naman. Sir, si Bunoan sa hospital po dito po ba sa... Hindi ko alam, sasabi ko kung saan, kung saan yung PNPH, yes. Dito po dito sa hospital ng I think so. PNP? Dito po, sa dito rin. Hospital arrest, but he has not been indicted. So, hihintayin natin yung indictment niya before he's formally charged. So, he is arrested, but he is not remanded by the court to go to the hospital. It was our decision kasi nga, imminent na yung stroke niya at 192. So, it was our decision na daling muna siya ron bago siya i-transport papunta ng Sandigan. Nag-assurance natin na walang special treatment po kay Senator Jinggoy. Wala talaga. Same as the others who have been co-accused. Depende kung saan sasabihin ng Sandigan, they will be dealt fairly, equally. No special privileges. You have no idea where exactly they will be committed at this point? Sandigan is the only authority to say that. Pero hindi po sir sa yung CJ kung saan nakakulong yung mga Marcoleta, gaganyanin nyo. kung saan. Ayoko magsalita. Again, Sandigan is the only authority na pwede magsabi. Kung saan. Secretary ko lahat hanggang kaya po mag-hospital arrest. Depende sa doktor niya yan, but there is a baseline for good health. Kasi nakalagay doon condition of reasonable health. So pag pa yung mag-stabilize ang blood pressure niya, dadali na siya, mag-return of warrant na kanya sa Sir, explain lang po ba na consider na arrest halip na surrender? No, he is arrested but not yet indicted. Sir, but why it's not full surrender? Kasi yun yung narrative ng Jinggoy. Hindi, surrender siya rito. Surrender siya Okay, dito. And he then, surrendered siya. He's already in the custody of the police, but he has not been formally charged in front of the judge. No, but you Sir, arrested him. Sir, but He surrendered again. Okay, he surrendered. He was read his rights. Okay, but he is not yet in the custody of the court. He's in the custody of the police. So kasi may process yan, di ba? So, aharap po na siya sa judge, sa Sandigan. Then they will say guilty or not guilty, and then after that the Yes, process. but the fact that you went there personally to serve the warrant Are we talking, is serving the wait. warrant. Are we talking about Jinggoy or? Yes, Jinggoy. I was talking about
I was talking about Secretary Punawan eh. Di ba? Yung wala sinasabi niya. Okay, you didn't clarify. Before that, we were talking about Secretary Punawan. Okay. When you jumped, you didn't identify it's about Ay, Jinggoy. Mr. Jinggoy. Oh, I'm sorry, I didn't hear. I'm sorry, I didn't hear. Okay, let's go back. Balik tayo. Siyempre ng Jinggoy. Pero nakikita ko si John Vic, nakikita ko, nararamdaman ko yung puso niya. Napipilitan lang siyang gawin yan. Ako, nakakaramdam ako, mga kasama. Iba talaga pag nagbabasa ng Bible eh. Iba. Binibigyan ka ng kaloob na hindi kayang gawin ng iba. Nararamdaman ko puso mo, Senator John Vic. John Vic, Secretary John Vic. Nararamdaman ko puso mo at pananalita mo. Sumusunod ka lang. Okay, we arrested him Hindi siya pwede sumaway eh. in the Senate. He was read his rights in the Senate. He acknowledged that having understood his rights before he went to the crossroom, I warned him, sir, anything you say will be used against you. Sabi niya, yes, I understand. Sir, but just to follow up, bakit po siya hindi natin consider yung narrative niya na surrender? Because di ba he held Well, that's his, you can makikita nyo naman sa video that he was read his rights in the Senate. Sir, So that technically constitutes an arrest. so sir, it's correct to say na bago po siya humarap sa press con at sinabi niya na surrender siya, He was already surrendered. arrested. Yes, Okay. he was read his Ano, rights. reaction niyo doon sa sinasabi na parang atat na atat kayong ihulihin sila, isa-isahin kayo, isa-isahin sila. There is no right or wrong here. The actual warrant arrived to my possession at 2:45. At by 3:15, I was in the Senate. There is no right or wrong answer in this. As soon as I got the warrant, I acted on it. Sir, sana sir, ano man ang mangyari sa John 4 na mahayag kung sino mastermind sir. Sana sir, inuutosan ka ng taong bayan bilang isang taxpayer, pasahod ka namin sir eh. Sana sir, hindi ka naman namin, ayaw naman gamitin yung cited na word na bumaliktad ka. Sir, manindigan ka sa tama sir. Pag lumabas na ang mastermind sa June 4, sir, sana pag nahubaran ni Marcoleta ng maskara, sana sir, manindigan ka sa tama sir. At alam mo naman kung ano yung tama na yun sir. Sana sir, makita ka namin sir. Ayaw namin sabihin bumaliktad ka, pero gusto namin manindigan ka sa tama sir. So yung konting miscommunication, altercation sa Senate kanina with Senate President, hindi ba natin dinitig na Mr. na tabang obstruction of justice? Hindi naman. He was explaining his side that this never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protected custody. Paano niya tinake yun, sir, yung statement? We were fine. Kasama kami rin sa taas. We were talking afterwards and he understood. Dapat niya sinasabi yun, di ba ang sinabi naman niya talaga from the very beginning, if it's a local court that will issue the arrest warrant, susundin nila. Yes. Bakit may ganun? He was insisting that nobody could be arrested inside the Senate. He was requesting that he be brought out of the Senate first. But this is beyond 6 years that we're talking about. Exactly. And I said, I'm sorry, sir. There is no, you do not, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now on the spot. Was it only because of the escape of Bato or because there's also a 6-year rule na if it's beyond 6 years? Both. Usually meron kasing Senate and executive respect for the leadership. Usually lalabas nyo na yan eh. But tama na, di ba? Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Sir, So, sir, moving forward- pinayagan niyo ba na mag-press con siya dahil It's within his rights. I warned him. I did warn him. I told him, whatever you say can be used against you. And he said he understands. Hindi papayagan mag-press ko nyo, senador yon? Ba naman kayo? So now that you're saying na that they lost that right after Senator Bato escaped, are you saying that he has It's also not a right. hand It's not a in the right. escape of Senator It's not a Bato? right. It's a privilege. Or Okay, is it, it's a it's a privilege? privilege. So It's a whether privilege. it's a privilege or No, not, I are am you not saying that he implying. has a I am hand? not. I am not implying anything other than Senator Bato escaped and that we revoked that privilege of separation in terms of arrest. That we can arrest anybody inside the Senate building if necessary. So would that be a forward? Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po, tapos na po yan. Dito nakikita natin talaga na nagkakaroon talaga ng kakaiba ng nangyayari ngayon. Na habang papalapit ang Blue Ribbon Hearing, nagkaganito-ganito na lahat. Mula na pa itong leadership at Blue Ribbon Hearing, kinakatakutan nila. Hintayin na natin si Senator Dante Marcoleta. Hintayin natin. At alam ko na,
at may mga ayoko magsalita eh. Pero abangan nyo na lang. Ayoko magbigay ng hint, pero abangan nyo na lang. June 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abangan nyo na lang. No? Lilitaw ang mastermind at nako, eto, talagang makikita natin si Senator Marcoleta mangingibabaw sa lahat-lahat. Okay, maraming salamat sa inyo. Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at isang makabuluhang talakayan ng aking hinatid sa inyo. Hindi po tayo galit, hindi po tayo nagsasabi na masama. Sa atin to ay opinion to, komentaryo to. Ito ay ating mga saloobin, no? Na kailangan mapakinggan nila yung side natin mga Pilipino. Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.